Kaya ang gabi tanan. So nilatas tong Bible study. Atong topic karon is no pain, no gain. Before nato ni siya diskusyon, familiar ba ta ani? O kung familiar man sa unsang mga context nila ginagamit kani. So basin na namoy mga ideas. Sa army ata ni bro, like kanang training nila para like ipanahon sa war kay equip na sila. Okay? So thank you sa mga training sa army. What else? Napabailain? Ano, sir, kanang marketing sa mga painkillers, sir. Like Alaxan. Okay. Oo, para si Pacquiao. Okay, so thank you sis. Thank you Joshua. Napabailain? Napabailain mga nga nagagamit ni siya in some context. Wala na? Kasi may mga ideas nga ginagamit ni siya. So wala na. Kung sa mapa na to ni siya, no? Kana, for example, kining mga kana mag-workout. First na nga adlaw, kung maulan gina sila. Pero dili sila dapat mahunong kay kung mahunong sila dili na ka-gain. So kung no pain dan no gain. Kana sa ganahan kang dagko imong muscle. Kinahanglan gina siya maagi sa kag-pain, no? Sa ka-gain na nang imong gusto. So actually this is not strange kayo nga saying, but common kay ni siya actually. Napo dani sa akong papa sa una kung asset sa galay. Ang iha is no pain, no win. Kung di ka mabayad sa imong ticket, na di ka kadaog. So no pain, no win. So sige, anong moment kong title? This is actually taken from the book of Proverbs kung study ta. So ang atong outline, ano siya, una is of course at the proverb na ito pagkatarahon for tonight, which is Proverbs 22 verse 9. I have 3 points here nga atong noun. I hope hopefully nakagain tag some important info or understanding sa kining concept. First one is secular saying, unconsciously adopted. Practically, no pain, no gain is actually a secular saying. Nga, nanong may mga unconsciously adopted, so later on siguro to discuss. Next, biblical teaching, consciously rejected. So, kay bauta sigitaan na, pero magkataraga pong gi-reject. And the third one is heavenly blessings, longingly awaited. So, kana, heavenly blessings, it could be material things sa kalibutan or sa hereafter. Kanya, ato nang gipangandoy nga maabot. Walay ganahan nga tao nga di makaangkon og blessing gikan sa Ginoo. Nya itong reflection. Okay, so kana nga tulo ka butang atong kun-an karong gabi na, ang fully mahumanatag sayo. Ang atong proverb mo ni siya sa 22:9 from the ASV or American Standard Version, nagisugod that he that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. So kana kuno na bountiful eyes. So dili na siya beautiful eyes, bountiful eye. Mabless nga ang reason is naghatag siya siyang pagkaon, siya tinapay ngadto sa mga pobre. So first, basin na mo yung idea, gusto kayo pasabot ka ng bountiful eye. Any comment on that? Bountiful eye. Sa inyong bountiful eye. Murag maluluyon siguro, bro. Maluluyon. Okay. So thank you. Napabailain. Kasi napamailain aside from maluluyon. Bountiful, dili siya daghang mata. Sa makahigi pasabotan na. Ha? Ingon ni Sis Erika, generous daw. So, sige, tanan na to. Of course, kanang blessed, common kay na siya sa New Testament. Gikan sa Greek word nga makarios, kung sa Greek at Hesgutan, ang meaning na happy. So, ang hindi kato ko nung with bountiful eye, supposedly happy, for he giveth his bread to the poor. At lang sa tanaw ng ubang verse, sabi before tamo, nga nung connect ka sa no pain, no gain. Sa ASV, English Standard Version, whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. So, kanang reason for, again. Lain nga version, so, abang naging ni Sis Erika kanina, generous. So, there, he who has a generous eye will be blessed, for he gives his bread to the poor. So, yun na, blessed yun ang kining generous eye. Pero ang uban ng version dili lang kay generous ay condition. Those who are generous are blessed, for they share their bread with the poor. So, ngano ka no based on nga proverb ako magitay tulad og no pain, no gain. Kasi na mo guess nganong kana mao akong title, mo man atong verse. Itong generous kuno are blessed, for they share their bread with the poor. So makay connection na anong ato man ang gamit nga term no pain, no gain. Kuan bro, kanang like sort of mura siya na kuhaan kay ni-share man siya pero at the same time nalipay siya pero kung wa siya nihatag so wasad siya malipay nga na bro.
Okay, so thank you. So thank you, Joshua. Kung agree ba tato, na batay lain nga opinion or some insight, kasi na pumilain diha. Wala na? Okay, so anyway, yes, katungingon ni Joshua, no? Imagine ako, no? Ang atong support pinitaan, atong mga pagkaon nga atong gihaguan, ato i-share ko no sa mga pobre. So in a sense, medyo parang sakit po. Kay imagine ko, naghago ka, nga ihatag lang nimo sa mga pobre. So muna diha ang atong pain nga part. Pero nganong no pain, no gain man, because dire, ingon diha, katong mga generous, katong muhatag, ma-blessed in the end. In fact, ma-happy sila. So, nganong ma-happy man sila? Because, again, ang Ginoo, kaya mo gud siyang mo multiply what you share. Pero kung di ka mo share, then, dili po Ginoo mo multiply sa imong blessings, for example. So, diha mo kenda ba nga, ang gain mo diha is, kanang ma-happy ka because God will take care of you. Kaya niya i-multiply what we have. Wala po yung happiness when you give someone, labi na kung makatabang ka sa someone nga walang-wala. I'm sure mo feel ka of happiness. Of course, kung mga tao nga mag-abusar lang po, sige ba ka malipay. Pero kung bang nakita niyo ba nga in dire need yun, and then nakatabang ka, so diha, in some sense, malipay ka. Pero ang kanya na is, malipay ka in the end because God will bless you. God will bless you more. Kaya simple naman ko na siya nga logic. You cannot share what you do not have. Diba? So kung naa ka, kaya ka mag-share kay naaman. So, ang question now, anong naaman kay share? So, first is, na kay blessing because Ginoo. Now, kung ikaw, kanunay ka, nag-share ka, for example, then nakita sa Ginoo, imong heart nga willing ka mo share, then ikaw ang gamitong instrumento sa Ginoo para mapaabot pa ang iyang mga blessings ngadto sa ubang tao. So muna nga, again, I've been repeating this kanunay sa mga murang tag ka na bang imbudo nga dako. Just like atong magdala may tubig dire. Ano palit may imbudong dagko? Kaya kung gamay ang mo gamiton, katindugaya mahuman o buo ang mo tubig. Kaya mo matutong ibuhat dire. So pinatabog panel nga dagko. So nga na siya, kung daghan kayong blessings sa Ginoo nga buo sa ato, niya dili mo lusot, hindi siya na, di na mahatag Ginoo. Just like kita, dili ta mo gamit og funnel nga gamay, kung daghan tag ibubo unya gamay kay siyang lusot. I have the one point yan, kung generous ta, gamiton pa ta sa Ginoo, i-bless pa ta more kay nakita mas Ginoo nga kita mahimot ang channel sa iyang blessings to other people. So muna nga in the end, malipay gyud ka. So muna I hope you have to think about this kay kana mo mabasa sa Bible and then napay gisulti gani si Christ but ang conclusion to this and it's really something that we have to think about. Kaya normally ang gracias Ginoo dili man ay hagsa dis mga tubangan. Di man ilabay sa mga tubangan. Gamit siya ng mga tao or sa padihang opportunities para makuha nimo ang blessings niya. Now, always remember, kung dako ka nga funnel, diha ibubo sa Ginoo nimo ang blessings kay makalusot man. Just like again katong ganahan ka mo transfer og daghang liquid, medyo ka mo gamit og gamay nga funnel. Gusto jud ka og katong dako. So mo na diha nga again in the end, ma-bless gyud. So, pag-share nimo, mura gyud painful, di ba? Painful gyud siya mo share ka kay siyempre gud ikaw gahago. Nga i-share lang nimo. Painful siya. Pero again, in the end, man God, you will also be blessed by God. So, ma-multiply po imong gain. So, I hope klaro na siya. No? So, kini mas bugat niya siya no? Compared sa lend. Na-discuss na po na before, no? Katong lending. Mga diha nga, he who lends to the poor, lends to the Lord. So, kato, mas gaan to kung na because doon na may chance nga bayaran ka. Kaya imura mo ito ipahulam. Kini, share man ka, you don't expect nga bayaran ka. Diba? So, mas bugat ni siya actually compared atong magpahulam lang. So, he who lends to the poor, lends to the Lord. Diba? Last year man siguro ito, na-discuss naman na nato. So, sa mga Proverbs ito kita now. But kini siya again, mas bugat ni siya. Kung na akong itay tulad siya, no pain, no gain. So, I hope nakuha ninyong connection ng no pain, no gain ang akong title for this simple Proverbs. May comments before to proceed? Before tayo tala sa ubang pang translations? Basta na, may additional insights na kuha, you want to share? Okay, wala na. So kung wala, padahin na lang ko. So, ang other translations, mamaorang po na siya. No? For example, kinisa sa ISB. Whoever is generous will be blessed. For, again, ang reason is, he shares his food with the poor. So, food gamit instead of bread. And then sa New American Standard Bible, one who is generous will be blessed.
because he gives some of his food to the poor. There is a halman, a generous person will be blessed, for he shares his food with the poor. Maria po na klaro kayo. The generous will be blessed, for they share their food with the poor. In IV, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Sa NLT, blessed are those who are generous, because they feed the poor. Sobrang lahi ang iyang feed ang iyang gamit, nagpakaon yun. So, dili siya sharing lang, but feed, imuging ipakaon. Dili ba ginagmay lang. But anyway, the same concept ng Japon, na siyempre ang imuhang kaptangan, nakuhaan when you share, when you feed the poor, but in the end, God will bless you more. Kining duway, ako nang gilas dire kay taas ang iyang translation, I don't know nga asa siya nikuha ng uban. But of course, katong ingon ni Joshua ganyan, maluluyon, no? Nagawas dire. He that is inclined to mercy shall be blessed. So, inclined to mercy dire, maluluyon, no? Maluoy. Yeah, ang reason is, again, for of his bread, he had given to the poor. So, more or less, pareho rin siya. And then, naidugang, he that maketh presents shall purchase victory and honor. So, maghimo kong present, magpasalubong. And that shall purchase victory and honor. But he carried away the souls of the receivers. So, di na ko kapaninganong gidugang lagi ni siya. Basta yung no? Kato maghimog presence, parang nakapalit siya victory and honor. But he carried away kuno the souls of the receivers. So, murabag iyang gidala ang siguro ang kasama souls of the receivers at makadawat, iyang sa receiver na utangan loob. Pero anyway, kana po ako nakita nga version nga naay taas na hidugang usa ka sentence. But again, dili siya maulit pa sa atong verse nga, atong common nga verse nga about generosity, nga blessed, then katong mag-share to the poor. Okay, so ari na ta sa first secular saying unconsciously adopted. So, kini siya, kadang no pain, no gain, it's really a secular saying. Pero, manong nga unconsciously adopted. So, sa mga examples ninyo nga, without consciousness, matakibaw, ato na din gi-adapt na siya. Kanang no pain, no gain. Sige, and under what circumstances? So, sa mga fun experiences sa life. Kadagan mo kayo ni actually, para common kayo siya. Maningkamot og tuon niya, maningkamot eskwela. Kana, yeah, that's true. Maningkamot kag tuon, di ba? Nindot bago ng kulang kastulog kung sa imo paningkamot. Diba? Pero di ka maningkamot, wala sad. Diba? Sa Tagalog, ganang itawag lag, pag may tiyaga, may nilaga. Diba? So, actually, halos every day, we are adopting this circular saying, no pain, no gain. Even ka na mag-invest ka o negosyo. Diba? Siyempre, no, imong kwarta na guna, kuhaan mo, ipalit mo something para imong i-negosyo. Kung di ka mahimo na, dili mo daghan po imong kwarta. Diba? Kanang, even mag-farm ka, even sa admin position, trabaho ka, kaya hindi ka trabaho, wala kayo mag-gain po nga, dako nga pay, for example. So it's actually being done every day. Being done every day siya actually sa ato. Kanang no pain, no gain. Ano, kung nabay mga tao nga, don't do anything sa iyang kinabuhi niya, mag-expect siya na as a gain. Kanang one tamad na to nga concept, di ba? Hindi siya maayo. So, kanagan, no? Mukayod kag sakto para makaginansya, makakuha ka. Nagkamot ka, aron makagunan siya. Even the Bible, no, napo tayo mga verses ani nga nakuha nato, no. Dire sa for example, kini no. So sugod ka sa verse 24. Sa verse 24 ingon ni Paul, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize. Run in such a way that you may obtain it. So kana, di ba ang concept is the same. Kisa maguganahan mudagan, kakapoy ang mudagan. So that's your pain. Pero kung di ka mudagan, di ka kawin sa prize. So, ang price is your gain. Diba? So, many people do that. Apply pa ng triathlon, marathon, appeal good to get the prize. Like medal, for example. So, I think si Brad Jan, familiar na. So, run is such a way ko na that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. So, dapat medyo kalmado ka, kontrolado in yourself. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So, kini di mini Paul is kanang atong future, no? Ang atong heavenly blessing niya. Sabi na sa pag-upgrade na sa langit muna itong pinguha. Pero diri sa gigamit ni Paul ang kini siyang secular or earthly story, no, is really real. Para mga athletes mo compete na sila, grabe gid ang ilahang training. Manny Pacquiao bitaw mobiya sa Senado, suntok-suntok, magdagandagan. Dili gyud siya nga sayon. Pero muna nakapadato pud niya.
Diba? So ang no pain, no gain is really something nga kanuna na to gina-apply, gina-adapt na to unconsciously. Again, naagingon ni Paul. Therefore, I run thus not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats the air. So, gipakita ni Pablo rin ang pagpaningkamot. Grabe siya pagpaningkamot dire tungod sa kining atong crown niya, imperishable crown. So, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So, dire makita na to nga si Paul nahadlok sa disqualification. So, yan yung gipaningkamutan. So, itong kaya nakuha, itong abot siya niya sa langit, for example, yung gain. Pero ang iyang trabaho, muna yung pain. So, naapoy biblical support. Although secular saying siya, nasa biblical support. And katong usa dire, no, it's about katong giving. The point is this, the one who sows sparingly will reap sparingly. But the one who sows bountifully will also reap bountifully. Kini siya, prelude niya sa verse 7, ngayon niya, God loves a cheerful giver. So, ato namin na-expound, na-discuss thoroughly sa atong lesson. Hindi lang kayo kumudwell ang kayo, but ang point lang rin is, kada sowing bountifully, kung nadaghan ka gigamiton, for example, dahang ipugas, that's your sort of pain. Kaya kuhaon din na sa imuhang ani, for example. So, instead ng kanon mo, hindi mo kanon, imong ipugas. But ingon diha, ang gain mo is, you will also reap bountifully. I've been emphasizing this one, nga kung gusto kag 100 ka puso ng mais, di kita pwedeng magtanom kag usa lang ka binhi, usa ka lusok, dili pwede na at least 100 sad kay normal ang mais usa ra bunga. Kung na extra na katong matambok ang yuta, ang usa ra gid ako ang gagmay ng uban. Ug abot pagtulo gagmay ang duha. So, the same concept gyapon na nga kung gamay ra tag ipugas, gamay gid ta og ani. Daghan tag ipugas, daghan tag maani. But kung daghan tag ipugas, wala gina siya nga, mahimo siya nga, murag painful. Kay, siyempre, instead nga kauno nimo imay pugas. Yeah, pero supposedly, kung nakasabot ka ani, motong sa ingon diha, God loves a cheerful giver, because kung nakasabot ka ani, dili naman bugat, dili naman sakit sa atong bulsa, for example, kung hatag ta. In the same way, katapod nga mo share ka sa bread, kung nakasabot ato nga God is able to multiply, then dili na kayo bugat sa atong buot nga share ta sa nanginanglan. Diba? Kaya, diba man ta nga God will multiply kung siya atong binahatag. Okay? So, napa may laing biblical example bang nunaan? Sinabi verse to support katong secular saying, unconsciously adapted. Mura tayo mga verses akong gi-share, pero basta na amoy good verse to share with us, please do so. Na mo share. Okay? Wala man. Para ta sa biblical teaching, consciously rejected. So, conscious ta. Anyway, si Paul, nasa gingon nito, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. So I hope nakuha na ito rin, no? Pinisang no pain, no gain diapon. Na you have to suffer with Christ in order to be glorified. So, nabalik-balik yun nato, pero murag, in a sense, atong gi-reject kay murag bugat sa atong buot or murag daw po kay time makuha sa ato, something like that ba. So, maglisod ta, but I hope dili nato siya i-reject ni siya. Kay, klaro na yun ni Pablo. Di na may condition, no? Ato pagka-children of God, yun di ang Spirit, nag-bear witness na children of God na ta. Pero children ta, eredero ta sa Diyos, huwag ka eredero ni Kristo. Doon ay proviso. That provided, we suffer with Him. So, klaro, no? Provided we suffer with Him. That's the pain. Muna nga, I hope dili ta give up. You know, it's really painful sa atong part. Even preparing for the family camp, feel na ang pain sa mga response so far. So, pero I hope dili ta give up. Kita man po na sa Ginoo, we will attain kini siyang glorification. So, dili ta give up. Then sa verse 18, ingon ni Paul, I consider that sufferings of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed to us. So, we always emphasize this one. Napag-ingon si Peter po, naiging si Christ ani. So, it's really a biblical teaching, but seemingly, murag consciously rejected. Kaya murag, dali kita mo give up ba? Gamay gani, for example, persecution. Naidaghang ubang mga igsuon na to, wala na kasimba because of persecution. Naimubabag sa ila. So, kana siyang delikado. Daghang mga forms like aside from persecution, even atong mga trabaho,
mawagin nato ni siya. Di ta kay ka suffer with Christ. But ingon diha, present ka mga sufferings, dili na siya worth comparing. Dili sa ra itandi ko sa hibaya may padayag niya kanato. Okay? So, muna siya conscious taan ni, but it appears nga mura o na-reject nato ni siya. The report, ingon ni Peter, yet if any of you suffers as a Christian, do not consider it as a disgrace, but glorify God because you bear this name. So, kana, labi na sa kong trabaho, labi na kadaghang mga activities na mura ma-off na tas Ginoo, so give up ta. Padala ta sa uban, kay hadlok ta nga malain sila. But ingon diha, we have to suffer, that's your pain. Kana siyang, for example, murag lahi na ka. Murag ikaw na lang na, o lahi silang tanaw nimo, that's actually the pain that we will suffer as Christians. But ingon diha, ayaw ka ulaw, dapat hibaw sila nga Christian ta, di tago-tago sa pagka-Christian. Okay, again, expected na nga sila yung something is saying bad about us. But ingon diha, glorify God because you bear this name. So even in whatever ministries we have, daghang mga problema nga you will encounter. But we should not give up. We should just glorify God. We should just be happy that someday, kining atong pain karon will translate into gain. Kaya kung walay pain, no gain. So I hope ato pa na may kanina hinanaon. Si Christ mismo na nga po, no? Kini, klaro gini siya kayo nga napo ng word blessed. Ano Macarius, happy ko no katong mga tao gi-revile. Wow, kalisod na kuno naon. Masultian tagbati, di kita malipay kuno naon. Nya katusang i-persecute, lutuson. Sultihan ko no bisag unsang klase ng mga dautan falsely tungod kay Kristo. Klaro kayo? Ingon siya, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So klaro kayo ingon ni Kristo. Nga kung naataan na yung mga sufferings karon, because we are Christians, dili ang data muluya, di ta mag-give up. Muna nga, makakay po nato dire nga, Christianity is not entertainment. Dili ka nang ato ka sa kanang lingaw-lingaw. Because expected na siya kung real Christians ta, daghan kayong mo istoryang batik. So that is our pain, but ang saad ni Kristo is, your reward is great in heaven. That is our gain. So I hope mga igsoon, dili ta mag-give up, bisag unsa man lang ang mga batik, ang encounter nato sa atong pagka-Christian, maglabi na gyud kung nag-ministry ta, naagi mga tao nga i-unfriend na gani ka, preacher pa, mga preachers. I have a couple of preachers already nga i-unfriend ka. But we should not give up because in the end, na ang Ginoo muhatag sa nato sa atong reward. Okay? Dili lang din ni kalibutan na kiri siya in heaven. Okay? So mana nga padayon lang. Napuwilain ikaad sa kabayan yung ikatampo sa atong study karon basi na mo yung mga appropriate verses nga nindot pero ano ko ma-mention. Okay? So ingon ni si Sirika kana seek ye first the kingdom of God. So kana sad, that's really the same na. In fact, kapila na siya ginatudlo. Daghan mga preachers bugamit ana. Pero muna na-live ba according to kana siya, no? Muna itong tanawon. Nga daghang mga musudlo, kanang seek ye first. Pero in reality, wala ginya i-seek first. So kung muna siya nga ato gyapon siya gi-reject consciously kay bawon kita ana nga muna naana siya. So, kato, mag-seek first ka sa kingdom of God, medyo nag-pain. Okay, for example, no, sa mga trabaho, sa mga trabaho, for example, kuhaan mong time, for example, imong rest sa imong trabaho, kuhaan mo, that's your pain. Pero, I would say nga, sa ubang denominations, murag makaya man nila. Pero nga nung sa ato, dili man, may question, no? So, I hope dili kita may nag-consciously reject ang teaching si Christ. So I know, no, daghan kayong mga denominations nga who are very active sa ilang pag-share, pag-convincer, pangitag mga members, pag-grow sa mga members with different activities. Daghan kayo nga sa ato, murag lisod kayo. Isang yearly lang nato ang activity, murag pag-lisod pa ta og appeal. Diba? So I hope ato na siyang i-overcome because kabaw kita nga kanang ang sakto di ginaganahang yawa mo thrive, mo tubo, mo progress. Ang bati, yan ang gusto ipatubo sa kaaway. So, muna nga sila, nasig kayo, kita-gitagaan o kaluya. But, muna, kung maluya ta, wa tay pain, wa po niya tay gain. So, I hope ato na siyang i-overcome. Okay, so kung wala, thank you ato sa Sirika. I don't know na pabailain. So, next, arita sa heavenly blessings. Longingly awaited. So, kanang langit, kusana sa atong ginahulat, ginapaabot,
Unya ako I don't know, I hope you are longing to that place, no? Labi na sa atong mga kakapoy na may kalibutan na. Naisaad nga wa na kakapoy, walay pagkatiguang, sa pa, kana siyang way kamatayon. So I hope we are longing for that place. Now, of course, material things. Diri po sa kalibutan. Isa may di ganahang punog blessing sa Ginoo. Diba? Kitantanan mo siguro, nangandoy ta, mabitaw ang sahay, maglisod taghatag sa atong time para sa Ginoo. Tungod kay, ni-focus ta sa atong trabaho. Because we want to have kini siyang dili na siguro riches, natay enough sustenance. So, that's really already given. So, atong ibalik sa atong ganina, proverb, usahan kakuha tag material blessings, kanang being generous. Pamuna sa atong proverb karon. So, sa akong ganina, being generous, no involve nag-pain on your part because imong hinaguan, imo mang i-share sa uban. But always remember that God is able to multiply unsay atong gihatag sa uban. So muna diha itong nga we will get more blessings actually. Daghan pong natin nakita ng mga examples. Dili siya patay na statement but it's really active. Naana siya nagitabo sa ongoing sa everyday. There is a Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. So na, kung i-bless ka sa Ginoo tungod kay generous ka, then kana marato og gapon. Diba? Marato ka because the blessing of the Lord makes rich. So, basin magka-pobre-pobre ta tungod lang sa what am entertain og pain. So, wala tay gain. Diba? So, klaro ka na da, ang blessing of the Lord baka pahimo na itong dato. So, dili necessarily manulis ta. Hatag lang tag panahon sa Ginoo. Then, i-bless ta niya, share po ta sa mga nanginhanglan. And, of course, yun na madato ta. So, kanang atong gilong nato ba? Again, walay tao nga wala maglong zero o kanang material blessings. Mabita, mga eskwela, tarong, kabot eskwela, except itong mga wala-walay klaro ng tao. Pero mga tao nga naglong for kanang sakto nga kinabuhi, nga dili kayo gipit, maning kamot yan. So, nag-pain. Dere, atong inumduman sad ang gingon ni Christ. Gikuhop ni siya ni Paul. And makita ko si Paul very attentive, no? Kaya si Paul lang ang apaso nga matikod aning gingon ni Kristo. Ingon ni Paul, in all this I have given you an example that by such work we must support the weak, remembering the words of the Lord Jesus, for He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kaya kanang blessed ha is makarios, meaning mas malipayon kuno katong muhatag kaysa nagdawat. So diha naman tayo lesson ani actually last year, di na ako siguro patason pa, batingon ni Kristo, mas malipayon kuno na naghatag kaysa nagdawat. So mukunik na gyapon dito sa katong proverb nato, na again when you give, may pain on your part because imong kinitaan, hinaguan, mapunta sa uban. But since God is able to bless, multiply na niya, then malipayon magyapon ka. And kung kanunay mag-upload ang blessings sa Ginoo, i-flow lang po nato sa uban. Okay? So that's material things diri sa kalibutan, naapod sa niya sa hereafter. Sa Revelation 2 verse 9, in Christ, I know your affliction and your poverty. So kining church in Smyrna, daghan sila affliction, that's their pain. Nga, poverty pa. Pero sa matas Ginoo, even though you are rich, so makita nato no nga rich sila sa matas Ginoo. So they will also enjoy heavenly blessings katong hereafter. Kay rich man sa matas Ginoo. Unlike ato sa Laodicea nga they claim to be rich, pero sa matas Ginoo, poor, wretched, pitiable, and so on. Ang describe sa Ginoo sa chapter 3 ani verse I think verse 17 and 18. Wala na ko yung appeal lang. Yeah, I know the slander of the part of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So there, may imagine na to, no? Ano nga nas the affliction, o sana is the persecution. Mga himo-himo sa istorya, ito mga synagogue of Satan. Kanya, verse 10, do not fear what you are about to suffer. So, nagya po ng pain. Beware, the devil is about to throw some of you into prison, so that you may be tested. And for 10 days, you will have affliction. So, 14 days, ipa-suffer mo. Ang tambag niya, be faithful until death, and I'll give you the crown of life. So, kita na to. Kanang faithful until death, meaning nag-suffer siya sa kanyang mga persecutions, mga afflictions, sa mga batik, nagipasultis mga tao, batok sa ilang mga Kristiyanon. Pero yun niya, be faithful until death, and I'll give you the crown of life. So, mauna siya ang gain, kanyang crown of life, niya ayang pain, kana siyang pag-suffer as a Christian. Then it says, let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. Whoever conquers will not be harmed by the second death.
So nakita na to, when you say conquer, dili na siya basta-basta nga word. So involved gyapon na siya ang pain, kana siyang pag-conquer. Normally, dili gyud maka-conquer ang tao nga mo-give up dayon. Kaya dili ganahan mo suffer. Now, but yung dili siya ma-harm by the second death. So, I hope, kining heavenly blessings nga atong gi-aim, dapit nga walay kasakit, walay mga paghupaw, walay sakit, walay kamatayon, ato taning makabot. But we cannot do that without suffering, giving time for God. Kay no pain, no gain na. So, nakita mo ginato, kinilandaan, mga taga Smyrna, katapos ni Pablo kanina, nga ang atong suffering is not worth comparing with the glory na ipadayag niya sa Ginoo. So, reasonable yung kayo nga kining langit, dili di siya para sa wala pain. Ito yun yung endure until the end. Painful siya, but we have this promise of heaven. And of course, ang material things, ito kanina, nakita nato, appeal sa to. Kaya klaro man to material things, man to atong proverb kanina. Because you cannot share what you do not have to the poor. Di klaro ito, bread, food, diba? So material blessings to sa Ginoo. Earthly blessings to siya. But this one, na po, heavenly one, na kanid yung panglangit yung afterlife. Of course, kanang blessings Ginoo, heavenly yung ginatanan. But ka na lang both diris kalibutan o sa hereafter. So, na may kadugang, kasi na may ganang i-share. Muna last na itong point. Okay, kung wala. So, let's proceed na lang. Paritan sa itong reflection. Are we not unconsciously adapting the no pain, no gain saying in our secular life? Siguro, ginabuhat na ito na kanunay, di ba? Klaro ka na. In most of the endeavors that we have, we are actually adapting unconsciously ka no pain, no gain. Are we applying the saying, no pain, no gain, in our religious life, unwillingly suffering for Christ's sake? So I hope ato ni siyang naon because duhay kan man ani natay material na po'y heavenly. Sa langit yun ang place at atong adtuan. Muna pinaka-importante yun. That's why we need to be willing to suffer for the sake of Christ. And then last, do we now understand that being generous makes us worthy to receive both earthly and heavenly blessings? So I hope nakuha na to for our study nga being generous kung sana sa makapadaghan pa sa atong blessings. Not only in this world, but also in the hereafter. So dahan salamat mga igsoon, help natin na pupukarabio na o ang Ginoo makalangin na itong tanan. Makaptan na to ang kining gain. I hope I will suffer also the pain.